Magandang araw mga bata, narito ang ating aralin sa Reading and Literacy. Quarter 2, Week 4, Day 3. Tatalakayin natin ngayon ang kwentong When Mama is Away. Nakakita na ba kayo nito? Ano ba ito? So, ito ay isang bus. Okay? So, bus stop ang tawag dito. Dito tumitigil ang mga bus kapag sila ay magbababa o magsasakay. Ano kaya ang tamang kilos kapag nasa bus station kayo? Siyempre, dapat tayo ay pipila ng maayos at hindi tayo mag-uunahan upang hindi magkagulo at magkaroon ng maayos na pagsakay, hindi magkakaroon ng sakitan. Ang kwento natin ay magsisimula sa bus stop. Pag-uusapan rin ang iba't ibang paraan na maaari tayong makatulong sa mga nakakatanda sa pamilya. Ngayong araw, magbabasa tayo ng kwento at babalikan natin ang mga salitang kilos na napag-aralan natin at gagamitin natin ito sa ating mga pangungusap. Magdidilig. Ulitin nyo nga. Magluluto. Ulitin nyo nga. Mag-aalaga. Ulitin nyo nga. Maglalaba. Maghuhukay. Mag-iigib. Magtatapon. Kapag wala si Mama. Nakatira si Bubu sa bayan. May sakit siya. Pupuntahan siya ni Mama para maalagaan siya. Sino ang maglilinis ng bahay? Sino ang magtatrabaho sa hardin? Sino ang magluluto ng pagkain? Sino ang maglalaba ng damit? Ako ang magtatrabaho sa hardin. Ako ang maglilinis ng bahay. Ako ang magluluto ng pagkain. Ako ang maglalaba ng damit. Sino ang mag-aalaga kay Bunso? Tayong lahat ang mag-aalaga kay Bunso. Basahin natin ang mga salitang matatagpuan sa kwento. Sino? Mama, bunso, pagkain, hardin, bahay, damit. Ulitin nyo nga. Mahusay mga bata. Ngayon, magkaroon tayo ng shared reading. Okay? Kung kaya nyong sabayan, sabayan nyo. Pwede nyong i-post kung medyo mabagal pa kayong magbasa. Nakatira si Bubu sa bayan. May sakit siya. Pupuntahan siya ni Mama para maalagaan siya. Sino ang maglilinis sa bahay? Sino ang magtatrabaho sa hardin? Sino ang magluluto ng pagkain? Sino ang maglalaba ng damit? Ako ang magtatrabaho sa hardin. Ako ang maglilinis ng bahay. Ako ang magluluto ng pagkain. Ako ang maglalaba ng damit. Sino ang mag-aalaga kay Bunso? Tayong lahat ang mag-aalaga kay Bunso. Ano ang ginagawa ng pamilya nang umalis si Mama? Ayan, so lahat sila nagtanong sino ang maglilinis, sino ang magluluto, sino ang maglalaba. So yun yung mga ginagawa ng Mama. Saan pumunta si Mama? Sakay ng bus. O, pumunta siya kay Bubu, kasi nakatira si Bubu sa bayan. Masaya ba ang pamilya nang umalis si Mama? Ayan, hindi, kasi nasanay sila na nandun si Mama kasi si Mama lahat ang gumagawa ng gawain. So, paano natin nalaman? O kasi nung nalaman nila na alis si Mama, nagtanong silang lahat, sino ang gagawa ng mga iniwang gawain ni Mama? Bakit sa tingin mo mukhang nag-aalala si Tatay? O kasi siguro hindi yun madalas ginagawa ni Tatay, Ngayon mga bata, ito yung mga gawain sa bahay. At sino ang tumulong? Trabaho sa hardin. Pagluluto ng pagkain.
paglilinis ng bahay, paglalaba ng damit, pag-aalaga kay bunso. So, lahat ng naiwan ni nanay sa bahay ay nagtulong-tulong para gawin ito, si tatay at ang kanyang mga anak. So, matutuwa ba si mama pag uwi niya? Siyempre, bakit matutuwa si mama? Kasi lahat sila nagtanong, pero ang huling sagot nila, tayong lahat ang gagawa. Magtutulong-tulong sila. Ano-anong mga bagay ang ginagawa mo upang makatulong sa bahay? Ikaw, anong ginagawa mo para makatulong ka sa bahay? O kung marami kang ginagawa, mahusay. Nahirapan ba si tatay nang umalis si nanay? Bakit? Oo, nahirapan siya kasi hindi niya alam kung anong gagawin nung wala si nanay. So, nag-isip siya sino ang gagawa ng lahat ng ginagawa ni nanay. Pero, ang totoo, naisip niya na magtutulong-tulong sila, nagawa niya ng buong husay ang mga dapat gawin. So, sa huli, hindi rin siya nahirapan. Kayo, paano ba kayo tumutulong sa inyong tahanan? Kapag ba may nakita kayo ng mga gawain, tinutulungan nyo ba ng kusa o kailangan pa kayong utusan? So, sabi ko nga sa mga iba kong aralin, kailangan matuto tayong magkusa. Hindi na tayo kailangang utusan pa. Ngayon, nais kong iguhitin nyo kung paano kayo tumutulong sa bahay o sa mga nakakatandang pamilya. Magsulat kayo ng isang pangungusap dito at ibahagi ang inyong ginuhit at isinulat sa inyong kapares. Maaari nyong i-post ang video habang kayo ay gumagawa. Basahin nyo nga ito, matulungin. Paano kayo nagiging matulungin sa inyong tahanan? So, tinalakay na natin ito sa GMRC, ang pagiging matulungin. So, maaari bang tumulong kayo sa pag-uwalis, paghuhugas ng pinggan, paglilinis, pagtutupi, at marami pang iba. So, basahin natin ang mga sumusunod na salita. Didilig, mag-aalaga, maglilinis, maglalaba, magtatanim, mag-iigib, magtatapon, maghuhugas. So, ilan lamang yon sa mga salitang ating napag-aralan na mga salitang kilos sa ating mga nakaraang aralin. So, ngayon, piliin ninyo kung alin dito ang tamang salita para sa larawan. A. Naglalaba, B. Naghuhugas. Ang sagot nyo ba ay A. Naglalaba? Tama kayo. Para naman sa larawang ito, A. Nagdidilig, B. Nagluluto. Kung ang sagot nyo ay A. Nagdidilig, tama kayo. Sa larawan namang ito, A. Nagdidilig, B. Nag-iigib. Kung ang sagot nyo ay B. Nag-iigib, tama kayo. Dito naman, A. Nag-aalaga, B. Nagluluto. Kung ang sagot nyo ay A. Nag-aalaga, tama kayo. Dito naman, A. Naglalaba, B. Nagluluto. Kung ang sagot nyo ay B, tama kayo. Ang natutunan ko ngayong araw ay ang kahalagahan ng ng pagtutulungan, 'di ba? Isa sa mga salitang binasa namin ay ano yung natandaan nyo na salita dun sa mga binasa natin? Sige nga, magbanggit nga kayo. Kung marami kayong nabanggit, hindi lang isa, mahusay. Nakikinig kayo ng mabuti. Ngayon, nais kong pagmasdan ninyo ang larawan. Blank ako sa mga gawaing bahay, gaya ng blank at blank. Ano kayang tamang salitang ilalagay natin dito? Maaring tumutulong ako sa mga gawaing bahay, gaya ng pagliligpit ng pinagkainan at paghuhugas ng pinggan. Sana'y naunawaan niyo ang ating aralin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!